Kayo mga Ama naming Diyos, naririto na po ang iyong pag-anak. Araw ito na aming itinagda upang ikaw ay aming pasalamatan sa pagsapit sa 75 taon ng pagtatatag mo ng iyong iglesia dito sa Pilipinas. Ama, marami kaming dapat pasalamatan. Ginugunita namin isa-isa ang mga pagpapala mo, ang gawa mo sa iyong iglesia mula sa pagtitindig mo kay kapatid na Felix Manalo. Nakita siya ng mga tao, nag-iisa, walang duno, walang yaman, walang kapangyarihan. Ikaw, Ama, ikaw na malakas, ikaw na buhay na Diyos, ang tumulong kay kapatid na Felix Manalo sa loob ng 50 taon. Itinaguyod mo siya, tinulungan mo para mapalaganap ang iyong talisay na salita. Napakarami ng mga tao na nagbalik loob sa iyo. Noong bawiin mo siya sa amin upang sa ibang pahinga, naiwan kami na sumasampalataya. Naiwanan niya kami, puno ng pag-asa. At ngayon, Amang Diyos, nagpupuri kami sa iyo. Nangitindig mo si kapatid na Iranyo Manalo. Hindi mo siya iniwan, lalo kang tumulong. Hinawakan mo siya sa pagtataguyod ng iyong banal na iglesia. Ilang taon lang ang nakalipat, hindi lamang sa Pilipinas lumaganap ang iyong salita. Nakarating sa iba yung dagat ang mga pagbabalik loob sa iyo. Ngayon, Amang nasa langit, 65 bansa na sa labas ng Pilipinas ang may iglesia ni Kristo. Ang mga hinirang mo, sama-samang nagpapasalamat. Dinadakila ka namin, O Diyos ng langit. Halika ngayon, Ama. Babayin mo kami ng iyong kapangyarihan. Lalo mo kaming patatagin. O Diyos, huwag mo kaming pabayaan. Lalo kang sumaklolo at magpatuloy ang tagumpay
ng iyong banal na iglesia. Aming inihiling sa iyo, gawin mo kaming lalong tapat, lalong pananampalataya, lalong magpakasigla sa banal na paglilingkod. Ang aming lamang pag-isuyo, huwag mo na kaming bibitiwan. Hawakan mo kami, Ama, hanggang sa aming kamatayan. Amang Diyos na lang nasa langit, tignan mo si kapatid na Radyo Manalo. Hawakan mo kapatid namin. Ingatan mo siya araw-araw. Lalo mong biyayain ng karunungan kapangyarihan. Lalo mo siyang palakasin. Ibigay mo siya sa iyong iglesia. Kasama namin ipinagpapasalamat ang pagpapasinaya sa tabernakulo na hindi karagdagan na kalinglingan ng iyong iglesia na doon gagamitin sa mga paggawa ng kabanalan at paglilingkod sa iyo. Aba, huwag mo kaming iiwanan. Itaguyod namin ito na buong katapatan. Kapiling namin dito ang sambayan ni kapatid na Radyo. Pagpalain mo silang lahat. Makaliw tuwina kay kapatid na Radyo Manalo. Narito rin ang mga tagapamahala ng mga division sa Pilipinas. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Maging tapat na katulong sa pagpapalaganap ng iyong katotohanan at sa lalong ikaninig ng iglesia. Lahat kaming mga ministro, gawin mong pananampalataya. Tapat na nagtataguyod ng aming mga tungkulin. Pagpalain mo ang lahat ng may tungkulin. Ang mga ama at mga ina, lahat ng sambayan, magpala ka po ngayon. Wala na kaming pasasabi pa. Nakulang mo sa amin. Kami ang nahihiya. Kami ang maraming pagkukulang. Kami ang maraming pagkakasala. Kaya ngayon namamanig kami. Iunat mo ang iyong kamay. Pawin mo ang aming mga karamdaman. Pawin mo rin ang aming kasalanan. Mga pagpatuloy kami sa matatag na paglilingkod. Kaya sa aming pag-aaral ngayon, ihanda mo ang aming puso, ang aming kaluluwa, matanggap namin may pagsampalataya ang iyong mga katotohanan. Lalo mong dagdagan ng karunungan kapangyarihan si kapatid na Radyo Manalo. Aba, ang lahat ng ito, hinihingi namin sa iyo. Inaasahan namin tinanggap na sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.
Mga mahal na kapatid, maraming salamat sa Diyos. Ang iglesia ngayon ay pumapasok sa isang panibagong yugto ng kanyang kasaysayan. At kayo na mga kapatid sa loob ng iglesia, ang siyang matibay na saksi kung ang iglesyang ito ay patuloy na masigla, patuloy na malakas, at patuloy sa kanyang kapangyarihan. Ang Iglesia ni Cristo ay gawa ng Diyos. Ito ay hindi panukala ng sino man sa atin at walang kinalaman sa pagkakatatag sa panukala ang lalaking nagsimula ng gawain. Ang lahat ng nangyayari sa iglesia mula sa pasimula at hanggang sa kasalukuyan ay katuparang lahat ng mga pahayag ng Diyos na nakasulat sa mga hula ng Biblia na itinuro sa inyo hindi lamang ang salita kundi ang kapangyarihan sa pamamagitan na nakita natin ang lahat ng mga katuparan. Ngayon naman ay inaanyayahan ko kayo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at sa mga hula pa rin sa loob ng Biblia na ating tanawin ang iglesia sa kanyang hinaharap. Ito ay isang kakaibang pag-aaral sapagkat kung noong mga nakaraan ay pinag-aralan natin ang mga pahayag ng Diyos na ang katuparan ay nakita natin sa nakaraan at hanggang sa kasalukuyan. Ang ating pag-aaral ngayon ay kakaiba sapagkat ito ay para sa darating pang panahon sa kasaysayan, magiging kasaysayan ng Iglesia ni Cristo alinsunod sa pahayag ng Diyos. Ano nga kaya ang itinakda ng Diyos na may kinalaman sa hinaharap pa ng Iglesia ni Cristo sa huling araw sa pamamagitan ng mga hula ng Biblia? Pakinggan ninyo at basahin natin ang Apokalipsis sa kanyang kapitulo 16, ang talata ay 12. At ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Meron bang hula na itinatakda ang Diyos sa iglesyang ito na para sa ngayon ay hinaharap pa ng iglesia? Ang binasa sa inyo ay nakasulat sa aklat ng Apokalipsis, aklat ng hula, na siya rin kinasusulatan ng hula tungkol sa pagsusugo ng Diyos sa huling araw na nasa Apokalipsis 7:2 hanggang 3. Ito bang binasang ito sa inyo tungkol sa pagkatuyo ng malaking ilog ng Euphrates para ihanda ang dadaanan ng mga haring magmumula sa sikatan ng araw, ay sa anong panahon tumutukoy? Bakit natin natitiyak na ito may kinalaman sa Iglesia ni Cristo sa huling araw na ito? Sa anong panahon malapit ang pahayag ng hulang ito?
Pakinggan ninyo ang 12 uli, pagkatapos ay babasahin ang 15. At ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Ano po ang ibinababala? Pagka ang gawain ito ng pagliligtas ng Diyos ay nakatatag na sa huling araw. Ang babala, narito ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ako ay pumaparito na gaya ng magnanakaw. Pagka sa Biblia ay binanggit ang pagparito ng ating Panginoong Kristo na gaya ng magnanakaw, aling pagparito ang tinutukoy? Walang iba kundi ang ikalawang pagparito o araw ng paghuhukom na siyang katapusan ng sanglibutan. Sa makatwid, ang tinutukoy ng mga pangyayari sa talatang 12 ay may kinalaman sa panahon na malapit na ang ikalawang pagparito ni Kristo. Ano po ang palatandaan ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo pagka malapit na? Alam nating lahat ang digmaang pangsanglibutan na sumiklab noong 1914 na siyang panahon ng pagsisimula ng mga wakas ng lupa, siyang katapusan ng ika-6 na tatak at siyang simula ng ika-7 tatak na siyang katapusang tatak ng panahong Kristiyano. Meron nga ba ang gawaing bumangon sa panahong yan? Alam nating lahat, yan ang pagbangon ng Iglesia ni Kristo na ating kinahariban sa huling araw na ito. Kaya't ang hula na ating pinag-aaralan ngayon ay tumutukoy sa atin. Tumutukoy sa mga tao ng Diyos pag malapit na ang katapusan ng sanglibutan. Ano po ang sinasabi ng hulang yon kung inyo pang natatandaan? Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito. Sa anong layunin? Para ihanda ang pagdaan nino ng mga hari. Saan manggagaling? Mula sa sikatan ng araw. Ano po kaya ang ibig sabihin ng hulang yan? Alin po ang Euphrates na natuyo? Sino yung mga dadaan na mga hari? Sino yung mga taga-sikatan ng araw? Kung kayo ay bihasa sa kasaysayan, meron talagang ilog na Euphrates. Ito po ay isang malaking ilog na napakahaba na naroon sa kanlurang Asya, na nagmumula sa Turkiya pababa sa gulpo ng Persia. Merong haba na 1,700 hanggang 1,800 milya. Kaya kung tawagin ng Biblia at ng kasaysayan ng Euphrates ay dakila o malaking ilog. Ito kaya ang tinutukoy na natuyo? Alinsunod po sa mga nag-aral ng Biblia, lalong-lalo na sa nag-aral ng Apokalipsis, na alam na ang pananalita ng Apokalipsis, ang karamihan ay sumasagisag o nagsasagisag o naglalarawan. Ano po ang inilalarawan ng pagkatuyo ng ilog ng Euphrates? Pakinggan ninyo ang isang aklat na isinulat ni Lockyer na pinamagatang Revelation sa pahina 238. Pakinggan ninyo ang pahayag na ito. Ang pagkatuyo ng ilog Euphrates ay lumalarawan sa Babylonia mismo na nasa lugar na iyon. Alin daw po ang tinutukoy noong hula sa Apokalipsis na pagkatuyo ng ilog Euphrates? Yon ay lumalarawan sa Babylonia, sapagkat ang Babylonia ay mismong naroon sa ilog ng Euphrates.
Baka sabihin ninyo, ang batayan ba natin ay itong mga komentarista ng Biblia? Ang pinagbabatayan ba natin sa pagpapaliwanag at pag-unawa ng hulang yan ay ang mga scholar ng Biblia? Wala ho bang patunay ang banal na kasulatan na yung pagkatuyo ng ilog ng Euphrates ay tumutukoy labang kanino? Pakinggan ninyo sa Jeremias 50:38 at pagkatapos ay 35. Ang pagkatuyo ay nasa kanyang tubig at mga tutuyo. 35. Hindi, tuloy mo yun sa itong basahe. Pati na Eme. Ulitin mo sa 38 yan. Isang tagtuyot sa kanyang mga tubig. Kita nyo? Binabanggit ang pagkatuyo ng mga tubig. Ang nabasa natin kaninang natuyong tubig ay ang sa ilog ng Euphrates. Tuloy mo. Ang mga ito ay matutuyo. Tuloy. Isang tabak laban sa mga taga-Babilonya. Pahayag ng Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoon Diyos? Ano raw ang kahulugan ng pagkatuyo ng mga tubig na tinutukoy ng mga tubig ang tubig sa ilog Euphrates? Ito ay isang tabak, ibig sabihin isang parusa, isang kapahamakan laban sa mga taga-Babilonya. Kaya mga kapatid, ang matutuyo ay ang Babilonya. Ang Babilonya sa Apokalipsis, yung mga nag-aral ng Biblia, at testigo ko ang mga ministrong nakikinig sa akin at ang mga kapatid na nakakaalala ng hula sa Babilonya. Ang Babilonya ay nakaupo sa maraming tubig na lumalarawan sa mga bayan, mga bansa, mga wika. Pero yun ho bang pagkatuyo ng Euphrates ay naganap na alinsunod sa kasaysayan? Tandaan natin, ang ating pinag-aaralan ay para sa hinaharap. Ang Apokalipsis ay nasulat ng panahong Kristiyano. At ang tinutukoy ng Apokalipsis ay para pa sa darating na panahon pag malapit na ang wakas. Pero meron na hubang naganap na pagkatuyo ng Euphrates alinsunod sa tala ng kasaysayan? At ano po ang ibinunga? At papaano ito nangyari? Pakinggan ninyo dito sa aklat ni Phillips na pinamagatang Exploring Revelation sa pahina 205. Pakinggan ninyo ang sabi ng aklat na ito. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang maihanda sa pagdaan ng mga hari mula sa silanganan. Ang Babilonya at ang lahat ng kinakatawan nito ay malapit ng bumagsak. Sa gayong paraan ay muling nauulit ang kasaysayan dahil sa ang matandang Babilonya ay bumagsak nang inilihis ng mga hukbo ni Ciro na Persiano ang tubig ng Euphrates upang mapabilis ang kanilang pagpasok sa lungsod. Meron ho bang naganap na pagkatuyo ng ilog ng Euphrates noong unang panahon? Merong binabanggit dito na nangyari sa matandang Babilonya. Ang tinatawag hong matandang Babilonya ang unang imperyong pangsanglibutan na kilalang kilala sa panahon ng Haring Nabucodonosor sapagkat naroon ang isa sa tinatawag na 7 kahanga-hanga sa daigdig, one of the 7 wonders of the world, ay nasa Babilonya ang kanyang mga harding nakabitin. Alinsunod sa kasaysayan, kaya bumaksak ang matandang Babilonya sa pamamagitan ng hari ng Persia na si Ciro, sapagkat si Ciro ay inilihis ang mga tubig ng Euphrates na siyang sumasangga sa mga taga-silangan para makarating sa kanluran na siyang kinalalagyan ng Babilonya. Kailangan tumawid ang taga-silangan sa ilog ng Euphrates. Ano ang ginawa ng hari na si Ciro na taga-Persia para pasukin ang Babilonya?
para ibaksak ang kaharian ng Babylonia. Inilihis niya ang tubig, tinuyo niya ang tubig, kaya nakadaan ang haring ito. Ito kaya ang tinutukoy ng hula ng Apokalipsis? Pero nagtataka ako, meron ba namang hulang paatras? Meron ba namang hulang pabalik? Kaya ang sabi ho rito ay mauulit ang kasaysayan. Babylonia rin ang babaksak. Babylonia rin ang matutuyo. Pero hindi na ang matandang Babylonia. Ito ang makabagong Babylonia na nakaupo rin sa maraming tubig. Alin po ang kinakatawan ngayon ng makabagong Babylonia na siyang katuparan ng pag-ulit ng kasaysayan? Pakinggan ninyo sa aklat na pinamagatang Apokalipsis sa pahina 229. Pakinggan ninyo ang pahayag. Nang ang sinaunang Babylonia Yun ang matandang Babylonia. ay nasa kasikatan nito, ang masaganang mga tubig ng Euphrates ay naging pangunahing bahagi ng kanyang mga depensa. Noong 539 BC ay natuyo ang mga tubig na yaon nang ilihis ng Persyanong pinunong si Ciro ang agos nito. Sa ganito'y nabuksan ang daan upang makapasok sina Ciro na taga-Persya at Dario na taga-Media, ang mga hari mula sa sikatan ng araw. Kita nyo? Tuloy. Ganito rin ang nakatakdang maganap sa makabagong Babylonia, ang pangdaigdig na sistema ng huwad na relihiyon. Alin po ang kumakatawan ngayon sa makabagong Babylonia? Kung ang sinaunang Babylonia, ang matandang Babylonia ay talagang bumaksak sa pamamagitan talaga ng mga haring mula sa sikatan ng araw na sila Ciro at sila Dario, na hari ng Medo-Persia, para ibaksak ang matandang Babylonia. Ang sabi ng istorya, mauulit ang kasaysayang ito, pero magaganap naman sa makabagong Babylonia. Alin po ang makabagong Babylonia? Ang pandaigdig na sistema ng huwad na relihiyon. Sa makatwid, ang Babylonian tinutukoy ay relihiyon. Pero anong uring relihiyon? Huwad, falsipikado, hindi tunay, hindi relihiyon ng Diyos. Yan po ang tinatawag ngayon na Babylonia. Hindi ho ba tinitiyak ng kasaysayan kung alin yan tinutukoy na huwad na relihiyon na yan? Hindi kuro-kuro natin, mga kapatid. Basahin natin ang patotoo ng istorya. Pakinggan ninyo dito sa isang aklat na pinamagatang a verse-by-verse commentary on Daniel and the Revelation sa pahina 843. Pakinggan ninyo ang sabi. Ayon sa ikalawang pananaw, ang kahulugan ng terminong Euphrates ay dapat matiyak mula sa konteksto o sa nilalaman ng salita alinsunod sa gamit, Pakinggan nyo. na nagpapahayag na ang terminong Babylonia ay tanging ginamit bilang isang sagisag ng tumalikod na Kristyanismo. Alin po yung huwad na relihiyon na isinasagisag ng Babylonia? Yung po ang tumalikod na Kristyanismo. Sa makatwid, merong naganap na pagtalikod sa pagka-Kristiyano. Ang Kristiyanong tinutukoy ang mga taong kaanib sa tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay itinatag ng ating Panginoong Jesucristo at pinangasiwan ng mga apostol ng siya umakyat sa langit. Alinsunod sa kasaysayan, magkakaroon ng pagtalikod sa iglesyang yan. At ang magsasagawa ng pagtalikod ay isang huwad na relihiyon na ang pinakasagisag niya sa Apokalipsis ay ang makabagong Babylonia. Alin kaya itong tumalikod na ito sa pagkakristyano at papaano ito nakatulad ng Babylonia? Bakit ang tumalikod na ito sa pagkakristyano ay itinulad sa Babylonia? Pakinggan ninyo ang aklat ni Lahey na pinamagatang Revelation sa pahina 231 hanggang 230. O Babylonia,
ay itinayo ni Nimrod. Genesis 18 hanggang 10. Tuloy. Ito ang sentro ng unang dakilang pagtalikod. Natatandaan ba ninyo yung Tori ni Babel? Yun yung Tori ni Babel ay itinayo ng lahi ni Nue. Patay na si Nue nun. Ang utos ng Diyos sa lahi ni Nue ay kinakailangan sila ay kumalat sa buong sanglibutan. Pero yung lahi ni Nue ay ayaw. At sapagkat meron silang eksperyensya sa Diyos na nililipol niya ang mga sumasalangsang sa kanya sa pamamagitan ng baha, kaya inisip ng lahi ni Nue na baka sila uli bahain ng Diyos. Kaya ang ginawa nila ay nagtayo sila ng isang tore na ang plano nila ay paabutin hanggang sa langit. Siguro iniisip ng lahi ni Nue, kung babaha at tayo naroon sa tore, nakarating tayo sa langit at bumaha hanggang langit, pati ang Diyos ay mababaha. Yun po ang kapilyuhan ng lahi ni Nue. Ano po ang tawag doon sa itinayo nilang tore? Tori ni Babel, na ang pangalan ng una ng lugar ay Babel, pero naging Babel na ang ibig sabihin ay kaguluhan. Kaya ho, pagka sinabing Babel, ang sabi ng binabasa natin ngayon ay sentro ng unang dakilang pagtalikod. Ang kauna-unahang pagtalikod sa Diyos ay ginanap ng mga tao na nagtayo ng Tori ni Babel na siyang pinanggalingan ng salitang Babilonia. Ano ho? Naisagawa noong Babel o Babilonia ang pagtalikod noong una. Pakinggan ninyo at itutuloy natin. Dito, ang kulto ng Babilonia ay naimbento. Isang sistema na nag-aangkin sa pinakamataas na karunungan at sa pagsisiwalat ng mga pinakabanal na lihim. Bago ang isang kaanib ay tanggapin, ay kinakailangan muna niyang magkumpisal sa pare. Ang pare sa gayon ay nailalagay siya sa kapangyarihan nito. Yan po ay ginagawa ng unang Babilonia na siyang sistema ng unang pagtalikod. Pero sino ho nagmanan niyang sistemang yan na papagkumpisalin ng mga tao sa mga pare nila? Ituloy mo. Ito ang sikreto ng kapangyarihan ng mga pare ng Iglesia Katolika Romana ngayon. Sa makatwid ang nagsasagawa ho ng unang kulto ng Babilonia na magkumpisal ang mga miyembro para mahawakan sila sa kapangyarihan ng mga pinagkukumpisalan nilang mga pare ay isinasagawa ngayon ng mga pare ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang itinatanong ko, paano napasalin sa Iglesia Katolika ang sistemang ito ng kulto ng matandang Babilonia na siyang nagsagawa ng unang pagtalikod? Ituloy natin. Sa gayon, ang unang emperador Romano ang naging pinuno ng pagkaparing Babilonia at ang Roma ang kahalili ng Babilonia. Ang emperador ng Roma ay nagpatuloy sa paggamit sa katungkulan ng pinakamataas na pontipice hanggang 376 AD ng si Emperador Graciano. Sa mga kadahilan ng Kristiyano ay tinanggihan ito. Tuloy. Ang obispo ng Iglesia Katolika sa Roma, si Damascus, ang siyang nahalal sa posisyon. Siya ay obispo na ng may 12 taon. Ginawang obispo noong 366 AD sa pamamagitan ng impluensya ng mga monghe ng Mount Carmel, isang paaralan ng relihiyon na taga-Babilonia na unang itinatag ng mga pare ni Jezebel. Pakinggan niyo kasunod. Kaya noong 378 AD, ang pinuno ng Orde ng Babilonia ay naging pinuno ng Iglesia Romana. Nasalin. Primero ho ay nasalin muna sa mga emperador ng Roma. Pero mayroong isang emperador, si Graciano, ayaw nang tanggapin yung pagiging mataas na pontipice ng kulto ng Babilonia. Sino ho ang pinagsalinan? Obispo ng Iglesia Katolika na si Damasco.
Kaya noong 378, ang pinuno ng orden ng Babylonia ay napasalin sa pinuno ng Iglesia Romana. Ano ho nangyari? Tuloy mo. Sa ganito, ay pinag-isa ni Satanas Sino? ang Roma at Babylonia sa isang sistemang pangrelihiyon. Yun hong relihiyong pagano ng Babylonia at saka ng Roma, napuntang lahat sa Iglesia Romana at naging kanyang sistema. Ano ang ibinunga sa Iglesia Katolika? Anong nakita sa Iglesia Katolika nang masalin sa kanya ang kulto ng Babylonia na kanyang minana sa mga emperador ng Roma? Eto na. Pagkatapos na si Damascus ay ginawang pinakamataas na pontifice o papa, Ayan. ang ritos ng Babylonia ay nagsimulang lumitaw sa harapan. Ang pagsamba kay Birhen Maria Ayan po ang isa. ay sinimula noong 381 AD. Tuloy. Lahat ng mga tanyag na kapistahan ng Iglesia Katolika Romana ay nagmula sa Babylonia. Halimbawa, Ang Easter ay hindi Kristiyanong pangalan. Ito ay nangangahulugang Istar, isa sa mga titulo ng reyna ng langit ng Babylonia, na kung saan ang gayong pagsamba na ginawa ng mga anak ni Israel ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang batas ukol sa pag-aalaala ng Easter at ng Kwaresma ay ibinigay noong 519 AD. Ang Rosario ay nagmula sa pagano. hindi ho ba mga gawain ng Iglesia Katolika yan? Tuloy pa. Walang kautusan sa mga salita ng Diyos para sa paggamit ng tanda ng krus. Saan ang galing yan? Ito ay nagmula sa mistikong tao ng mga Kaldeo at Ehipsyo. Ito ay galing mula sa titik Te, ang simula ng pangalang Tammuz, at ginamit sa mga misteryo ng Babylonia para sa makamahikong hangarin na ginamit din ngayon ng Iglesia Romana. Tuloy. Ang pagbabawal ng pag-aasawa sa pare, celibacy, ang tonsura, Alam ba niyo yung tonsura? Yun hong dinapuan daw ng Espiritu Santo yun eh. Yun ho bang ukit sa ulo ng pare? Pero alam ko ay dinapuan ng labahan ng barbero. Alam niyo kung saan nakuha yung tonsura? Ang tonsura. ang tonsura, ukit na pabilog sa ulo ng mga pare, at ang orden ng mga monghe at madre ay walang kautusan o kapangyarihang mula sa banal na kasulatan. Ang mga madre ay imitasyon lamang sa mga banal na birhen ng paganong Kaya Roma. ang Iglesia Katolika ho ay hindi Kristiyano. Nagpapanggap na Kristiyano. Kaya nga, ang tawag nila sa kanilang sarili, Katoliko. Katoliko Romano. Para ibadya kung saan nila minana ang kanilang mga gawain, mga ritos at mga seremonya, mga paniniwala at mga doktrina. Saan ho nakuha ang lahat? Nakuha sa paganong Roma at nakuha sa matandang Babylonia. Lahat ng kulto ng matandang Babylonia ay isinalin sa Roma, isinalin ng imperyo ng Roma sa Iglesia Katolika. Kaya ang Iglesia Katolika sa Apokalipsis ang inilalarawan ng makabagong Babylonia na nakaupo sa maraming tubig, na ang tinutukoy na maraming tubig ang ilog ng Euphrates, na ang sabi matutuyo. Alam ba niyo ang ibig sabihin kapag ginamit ng Biblia ang pagkatuyo ng isang ilog o ng isang karamihan tubig? Ano po ang ibig sabihin sa Biblia pagka ginamit yung pagkatuyo ng tubig? Sa Zacarias 10:11. Pagtawid nila ng dagat ng kahirapan, papayapain ko ang malalaking alon nito at aking tutuyuin ang ilog ng Nilo. Ano ibig sabihin nun? Ibabagsak ko
ang palalong Assyria. Ang Nilo po ay isa ring malaking ilog na naroon sa baybay noon ang Assyria. Nang matuyo ang ilog ng Nilo, ano raw ang kahulugan? Ibinaksak ang Syria, ang Assyria. Ang Euphrates naman ang kinalalagyan ng Babylonia. Pag natuyo ang Euphrates, ang ibig sabihin ng Diyos ay ibabaksak niya ang Babylonia. Ang Babylonia ang tinutukoy ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Sa makatwid, alinsunod sa hula ng Diyos, babaksak ang Iglesia Katolika, matutuyo ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana para ihanda ang pagdaan ng mga haring manggagaling sa sikatan ng araw. Paano ho matutupad ang pagkatuyo ng Euphrates o ang pagbaksak ng Babylonia o ng Iglesia Katolika? Pakinggan ninyo sa Apokalipsis sa pahina 229 hanggang 230. Ito ho ay libro, hindi ho ito nasa Biblia. Ang ibig sabihin, ito ang pamagat ng Apokalipsis, pero yung Apokalipsis na libro, hindi yung Apokalipsis ng Biblia. Basahin mo sa pahina 229. Ang Babilonyang dakila ay nakaupo sa maraming tubig. Ayon sa Apokalipsis 17:1-15, ang mga ito ay sumasagisag sa mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Ayan. Pulo-pulutong na mga tagatangkilik. Kahawig nito, Hindi, tuloy mo. Hindi pa tapos yun eh. Pulo-pulutong. pulo-pulutong na mga tagatangkilik na itinuturing niyang proteksyon. Tuloy, subalit. Subalit, nangatutuyo na ang tubig. Tuloy sa kabila. Kapag dumating na. Sige. Kapag dumating na ang panahon upang mapuksa ang Babilonyang dakila, Ito na. ang pakaunti ng pakaunting bilang ng kanyang mga tagatangkilik ay hindi magsisilbing proteksyon sa kanya. Ano matutupad ang pagkatuyo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pagbaksak niya? Tandaan ninyo, ang pinag-aaralan natin ngayon ay hula ng Diyos para sa hinaharap. Sa makatwid, ang Iglesia Katolika, alinsunod sa hula ng Diyos, ay lubusang babaksak. At ang simula ng kanyang pagbaksak, uunti ng uunti ang bilang ng kanyang mga tagatangkilik na siyang nagsisilbing proteksyon niya. Kaya ang sabi sa Apokalipsis ay nakaupo siya sa maraming tubig. Yun ang mga bayan, mga karamihan, mga bansa, mga wika na siyang tumatangkilik sa Iglesia Katolika. Pero darating ang isang panahon, pauunti ng Diyos ang bilang ng mga tumatangkilik na yan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ho ba ay natutupad na? Hindi pa natin nakikita ang lubusang katuparan sapagkat ang pinag-aaralan natin ay para sa hinaharap. Merong kinalaman itong pinag-aaralan ito sa pag-aaralan natin mamaya. Pero ang itinatanong ko, ito bang pagbaksak ng Iglesia Katolika ay unti-unti nang nagaganap sa kasalukuyan? Pakinggan ninyo ang isang pare. Ayokong manira, ayokong manggaling sa iba. Ito ay si Father Richard McBrien na sumulat ng aklat na Catholicism. Pakinggan ninyo sa pahina 12. Tila napakasimple kung ilalarawan ng kasalukuyang krisis ng Katolisismo. Nasa krisis po Iglesia Katolika. Ano yan? Sa dahilang ito ay bahagi na ng ating personal na karanasan sa halos 2 dekada at hanggang ngayon ay nasa atin pa. Tuloy. Palatandaan itong kasalukuyang krisis ay tila sapat na malinaw. Pareho nagsasabi niya, hindi tayo naninira sa Iglesia Katolika. Talaga silang sira. Ang Iglesia Katolika ay pinatutunayan ng pare na nasa isang malaking krisis. Ano ho yung krisis na yan? Ang malaking pagbaba sa bilang ng mga dumadalo sa misa. Hindi ho ba? Paunti na ng paunti ang mga tumatangkilik sa kanya. Ito ho ay pang buong mundo, hindi sa Pilipinas lang. Itanong ninyo sa mga kapatid nating nasa Italia. Merong iglesia sa Roma, ang Iglesia ni Cristo.
At kasalukuyan kaming humahanap ng maaari nilang maging sambahan. Ang question lang, ang inyaalok, yung mga matatandang simbahang nangakasara na ng Iglesia Katolika. Tinatanong ko lang sa mga kapatid, paano yung mga multo sa loob niyan? Ano gagawin natin doon sa mga mamaw, sa mga momo na naririyan sa loob? Alam niyo, sabi ng mga kapatid, nagtataka raw sila sa Pilipinas kung bakit iniintindi pa Iglesia Katolika. Pero sa mismong sentro ng Iglesia Katolika sa Roma, ay hindi pinapansin ng Iglesia Katolika. Kaya nagsasara ang kanilang mga simbahan. Sa iba't ibang panig ng daigdig, lalo na sa Amerika, ay nagre-rebelde ang mga paring Amerikano laban sa Papa at sa kapangyarihan ng Papa. Ituloy natin ito kung ano pa ang palatandaan ng unti-unting pagkatuyo, pagkasira at pagbagsak ng Iglesia Katolika. At ng mga pumapasok sa pagkapari at sa mga makarelihiyong pamumuhay. Ibig sabihin po, yung mga seminarista, nawawala na. Tuloy natin. Ang mataas na insidente ng diborsyo at muling pag-aasawa. Yan po ay paghina ng Iglesia Katolika. Sige pa. Ang lumalaganap na pang-teolohiyang pagtutol, pagkalito at pag-aalinlangan ukol sa teolohiya ng Iglesia sa mga bagay na pangkatisismo. Alam niyo, pagka ang isang relihiyon ay kinukwestiyon na ang kanyang mga doktrina ng kanyang mga miyembro o ng kanyang mga tagapagtaguyod, ay tanda ho ng pagkasira, tanda ng kanyang pagbaksak. Sapagkat ang buhay niya ay nakasalalay sa kanyang mga doktrina at sa kanyang dogma, sa kanyang mga aral. Pagka ang mga aral na yan, na pang-teolohiya ay hindi na pinaniniwala. Ang ibig sabihin, ang relihiyong yan ay unti-unti nang napapawi sa kanyang pag-iral. Hindi ho lang yan. Ano pa? Ang di pagtanggap sa otoridad ng Papa ukol sa mga bagay sa birth control. Ang paglaban sa gayong otoridad hinggil sa mga isyu gaya ng pag-oordina ng mga babae at ang pagbabawal ng pag-aasawa sa mga pare. Pinag-aawayan ho yan. Gusto ng mga pare na mag-asawa na. Gusto naman ng mga babae na sila maging pare. Ayaw naman ng Papa. Kaya nakakahati-hati yung Iglesia Katolika. Sige pa. Ang paglayo ng damdamin ng mga kabataan sa Iglesia Katolika. Yan po ang patunay ng pare na si McBride na ang Iglesia Katolika ay nasa malaking krisis, nasa paghina, nasa kanyang pagbaksak. Bakit ho nagkaganyan? Kung tignan natin ang Iglesia Katolika ay napakalakas at napakamakapangyarihan. Palibhasa ito'y isang pandaigdig na organisasyon. Ano dahilan? At ito'y humina. Ano ang dahilan? At ito ay bumabaksak. Sino ho ang may kagagawan ng nagiging pagbaksak ng Iglesia Katolika? Ang babasahin sa inyo ay sinulat ng isang dating pare, si Malachy Martin. Pero nananatiling scholar ng Batikano. Ang pamagat ng kanyang libro ay kapansin-pansin, The Decline and Fall of the Roman Church. Ang paghina at ang pagbaksak ng Iglesia Romana. Yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang itinatanong ko sa inyo, sino ang responsable sa pagbaksak na ito at paghinang ito ng Iglesia Katolika na siyang katuparan ng pagkatuyo ng Ilog Euphrates? 258. Si Eugenio Pacelli bilang Pio XII 1939 hanggang 1958 ay hinalinhan ni Angelo Roncalli bilang Juan 23 1958 hanggang 1963 ang mabuting Papa Juan gaya ng pagkakilala sa kanya ng kanyang mga kapanahon. Ang kagulat-gulat kay Papa Juan ito na ay sa loob lamang ng 5 taon iginiba niya ang mga bagay na pinagsikapan at ipinakipaglabang panatilihin at palaguin ng bawat papa mula pa noong ika-4 na siglo. Pagkatapos, nilubos lamang ng kahalili ni Juan na si Papa Paulo VI ang pagwasak
na ginawa ni Papa Juan sa matandang iglesia at sa kasalukuyang Papa kay Juan Paulo II, iniwan ang isang wasak na institusyon na naghihintay na lamang sa krus na danang kasaysayan ng kanyang tanging laging kapiling ay ang pinakamalubhang pag-aalinlangan at pinakamalubhang suliranin. Yan po ang sitwasyon sa Iglesia Katolika. Sino ang nagwasak? Yung Papa Juan na Papa Juan 23. Na sa loob ng 5 taon, alam nyo, yung Papa Juan na yan, ang siyang tumawag ng Konsilyo sa Vaticano numero 2. Yun Konsilyo sa Vaticano yun, ang gumawa ng katakot-takot na pagbabago sa Iglesia Katolika na siyang nagpahina rito sa kagagawan ng Papang yan. Pagkatapos itinuloy na wasakin ng humalili sa kanya si Papa Paulo ika-6. At yung kawawang Papa ngayon na biyahe ng biyahe kung saan-saan para kanyang sinupin ang natitira sa Iglesia Katolika. Ang sabi dito, naiwan sa kanya ang isang wasak na institusyon. Ibig ko lamang mapansin nyo, mga magulang at mga kapatid, na nakikinig sa akin dito ngayon sa santuario at hanggang doon sa tabernakulo, hindi ba nyo napapansin ang katuparan ng mga salita ng Diyos? Yung sinasabi ng Diyos na mangyayari sa Babylonia na siyang ilog Euphrates na matutuyo ay nakita nating natutupad. At hindi lamang yan ang mangyayari sa Iglesia Katolika ay lubusang babaksak. Ano po dahilan? Ano dahilan? At ibabaksak ng Diyos itong iglesyang ito na naging makapangyarihan sa buong sanglibutan at nakikita na nga ang kanyang pagbaksak. Basahin natin uli ang Apokalipsis 16:12. At ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates. Alam nyo, parang nababasa ko rin sa mukha ng isang kapatid na sumasamba na baka naman itong nangyayaring ito sa Iglesia Katolika maremedyohan pagdating ng araw. Oo nga, humihina siya ngayon. Pero marami naman ang ikang organisasyong humihina pero nakarecover, nakabangon. Ang itinatanong ko muna bago babasahin niya ni kapatid na Emeng, mapipigil pa kaya itong paghinang ito at pagguhong ito ng Iglesia Katolika? Ituloy natin yung binabasa mong aklat bago natin iwan sa pahina 11. Ang pinakakagulat-gulat at napakapalaisipang pangyayari sa nakalipas na 20 taon ay ang bigla at di mapag-aalinlangan ng paghina ng Iglesia ng Roma sa kanyang pansimbahang organisasyon at pang-ideolohiyang pagkakaisa. Dahil sa lubos na kabiglaan ng pangyayaring ito, ang kanyang paghina ay naging isang malaking kasawian. Bakit? Tuloy mo. Sa kasalukuyang kalagayan, tila walang makatwirang dahilan o pang-asahan na ang paghinang ito ay mapipigil pa. Kita nyo na, scholar nila yan. Ito po ay nagsuri sa Iglesia Katolika. Ito'y scholar ng Vaticano. Ito'y dating pari ng Iglesia Katolika. Nalinsunod sa kanya, ang pangyayari sa Iglesia Katolika ang paghina ay isang napakalaking kasawian sapagkat walang makatwirang dahilan para asahan ng paghinang ito ay maaaring mapigil pa sa hinaharap. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na ito'y bubulusok. Mga hanggang kailan ang hula sa eksistensya ng Iglesia Katolika bilang isang makapangyarihang organisasyon. Aring nariyan siya. Hindi naman siya siguro mabuburang ganap sa mapa. Pero yung kanyang lubusang paghina alinsunod dito hanggang kailan po na lang hinuhulaan. Tuloy. At wala rin makatwirang dahilan upang hintayin ng kasalukuyang pang-organisasyong kayarian ng kagalang-galang na iglesyang ito ay tatagal pa ng langpas sa kasalukuyang siglo. Ang kasalukuyang siglo ay 20th. 1989 tayo ngayon. Nasa 20th century tayo. Matatapos ito.
pagkatapos ng 1999 ay papasok ang 21st century. Ewan ko, ito'y hula po ito noong sumulat ng Decline and Fall of the Roman Church na alinsunod sa kanya ay hindi natatagal sa susunod pang siglo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung yan po ay matupad, ibig sabihin ay natupad ang isang bahagi ng hula na ating pinag-aaralan. At kung natupad ang isang bahagi ng hula sa pamamagitan ng pagkatuyo ng ilog ng Euphrates, ay dapat ding matupad ang susunod na bahagi na may kinalaman sa atin na mga Iglesia ni Cristo ngayon. Ano po yung ikalawang bahagi ng hula? 12. At ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Ano po ang susunod na pangyari? Pagkatiyong-tuyo na ang ilog ng Euphrates, o lubos nang gumuho ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, inihanda ang pagdaan ng mga hari na manggagaling sa sikatan ng araw. Noong una, ang mga haring yan ay sina Ciro at sila Dario sa matandang Babylonia. Hari sila ng Medo-Persia. Nagdaan sila sa Euphrates. Nanggaling sila sa silangan o sikatan ng araw. Kinawid nila para makarating sa Babylonia at ibaksa ang matandang bansa. Pero ito naman, sino itong mga hari ito? Ito yung mga makabagong hari. Pero alinsunod po sa Biblia. Hindi alinsunod sa alinmang referensya, alinsunod sa banal na kasulatan. Sino po ang tinatawag na mga hari? Apokalipsis 5:9 hanggang 10 sa King James Version sa salin sa Pilipino. At sila'y umawit ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas sa mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at tinubos mo kami sa Diyos. Tandaan po niyo yun. Tinubos mo kami sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng iyong dugo, mula sa bawat lahi at wika at bayan at bansa, at ginawa mo kaming mga hari at saserdote sa aming Diyos, at kami ay maghahari sa ibabaw ng lupa. Sino po ang pinatutunayan ng Biblia na ginawa ng Diyos na hari, maghahari sa ibabaw ng lupa? Yung mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Para sa Diyos sila yung mga hari at mga saserdote pa ng dakilang Diyos. E sino ho yung mga tinubos na yan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan ninyong salin ni Lamsa sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila inihalal kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala, upang pakanin ninyo ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang Sino dugo. po ang binili? Sino ang tinubos ni Kristo ng kanyang dugo? Yun ang Iglesia ni Kristo. Ano ang tinubos ng dugo ni Kristo? Ginawang mga hari. Sa makatwid, sino ang mga haring tinutukoy na magdadaan pagkatuyo ng Babylonia o ng Iglesia Katolika? Ang mga Iglesia ni Kristong manggagaling sa sikatan ng araw. Siguro itatanong ninyo, paano naman naging hari ang Iglesia ni Kristo? Salat-salat ng kapatid yung ulo niya at hinahanap yung kanyang korona. Ako pala hari. Paano ako naging hari? At kailan ako maghahari? Itanong natin sa Biblia, Apokalipsis 26. Bakit po ang Iglesia ni Kristo ay tinatawag ng mga hari? Paano at kailan sila maghahari? Mapalad at panalang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mangaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Maghahari nga ho ba ang Iglesia ni Kristo? Opo. Kailan? Pagkatapos na maganap ang unang pagkabuhay na maguli, na sa mga nabuhay na yan, wala nang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan at sila'y dadalhin sa itaas sa langit para magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya ang tawag sa mga Iglesia ni Kristo na makakasama ni Kristo sa pagkabuhay na maguli ay mga hari. Yun ho ba ay pinatutunayan ng mga scholar ng Biblia?
Alinsunod ho ba sa mga nagsipag-aral ng Biblia? Yun hong sinasabi sa binabasa nating hula na pagkatuyo ng ilog Euphrates at pagdaan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. May kinalaman nga raw ho ba yan sa Iglesia ni Cristo? Ito ho ay patunay na ng mga nag-aral ng Biblia. Napatunayan na ng Biblia na Iglesia ni Cristo ang dadaan pagka natuyo na ang Iglesia Katolika. Pero pinatutunayan ho ba yan ng mga scholar ng Biblia? Pakinggan ninyo ang Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible sa volume 6 sa pahina 95. Ang pagkatuyo ng ilog, na noon ang ilog ay nagkaloob sa siyudad ng Babylonia ng kayamanan, pangangailangan at lahat ng uri ng tulong. Sa pamamagitan nito, ang daan ay naihanda para sa mga hari ng silangan. Kung gayon, maaaring ang ganap na pagbagsak ng kapapahan, ang pag-aalis sa mga balakid na ito, ang magbibigay daan Tuloy. kapwa sa mga Hudyo at ibang mga bansa sa silanganan na makapasok sa Iglesia ni Cristo. Sa makatwid, kahit ang mga nagsipag-aral ng Biblia ay naniniwala na yung mga haring magmumula sa sikatan ng araw ay may kinalaman sa Iglesia ni Cristo at sila'y dadaan pagka tuyo na, baksak na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Pero aling Iglesia ni Cristo yan? Yung bang Iglesia ni Cristo sa Jerusalem na pinangasiwa ni Cristo ng mga apostol? Ito pong Iglesia ni Cristo ito, itong mga haring ito ay manggagaling sa sikatan ng araw. Alin pong gawain niyan sa sikatan ng araw? Iglesia ni Cristo rin. Pakinggan ninyo sa Apokalipsis 7:2-3. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloob ang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Alin Diyos. pong gawain niya na Iglesia ni Cristo rin? Yan po ang pinangasiwaan ng anghel o sugo na umaakyat mula sa sikatan ng araw o sa silangan o sa Pilipinas, na dala ang tatak ng Diyos na buhay, ibig sabihin ng Espiritu Santo at ang karapatan sa pangangaral ng Ebanghelyo. At anong ginagawa niya? Nangangaral siya, nagtatatak siya. Kanino? Sa mga tao na tinatawag at kinikilala na mga alipin ng ating Diyos. Sa makatwid, magkakaroon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, nasisimulan ng isang sugo na hawak ng Diyos at pinagkalooban ng kapangyarihang mangaral ng dalisay na Ebanghelyo. Ano po ang ibig sabihin? Na siya umaakyat mula sa sikatan ng araw. Ang isang kahulugan ay nanggaling siya sa silangan, sapagkat ang silangan ang itinuturing na sikatan ng araw. Pero meron pa po bang ibang kahulugan? Meron pa bang ibang paggamit ang sikatan ng araw? Pakinggan ninyo Unfolding the Revelation by Ron Alan Anderson sa pahina 76. Ang anghel na umaakyat mula sa silanganan, na taglay ang tatak. Ang salitang anghel na ginamit bilang sagisag sa Apokalipsis ay nangangahulugan na sugo o pasugo. Ang anghel na ito o pasugo ay nagtataglay ng tatak ng Diyos na buhay. Pakinggan niyo po. Sa ilang mga salin ng Biblia ay mababasa na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Ito ang mas totoong salin. Lumilitaw na ang paraan, sa halip na ang lugar ang binigyang diin. Ano po ibig sabihin, no? Yung sikatan ng araw ay paraan. Hindi lamang lugar. Lugar, pag ang pag-uusapan ay silangan. Pero meron pang ibinabadya ang salitang sikatan ng araw. Yung paraan ng pagsikat ng araw. Ano raw yun? Tuloy mo. Habang ang araw ay umaakyat, na ang mga sinag nito ay nakalihis at tila walang lakas. Subalit, nararagdagan ng lakas at kaluwalhatian hanggang sa marating nito
ang kaitaasang lugar. Kaya ang gaway ng anghel o pasugong ito ay kumikilos sa pagsulong na may lubhang malakas na impluensya hanggang sa ang gaway nito ay matapos sa kalakasan at kapangyarihan ng buong mundo ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. Ano raw po ang ibig sabihin ng sikatan ng araw ay nagbabadya rin ng paraan ng pagsikat ng araw? Ang sabi, ang araw, pagka umaakyat na ang mga sinag nito'y nakalihis at wari bagang walang lakas. Pero ito ang wiki nadadagdagan ng lakas at kaluwalhatian hanggang sa marating nito ang pinakamataas na lugar. E ano ang ibig sabihin niyan? Sa gawain ng anghel na umakit sa sikatan ng araw. Ang gawain daw ng anghel o pasugong ito ay kumikilos sa pagsulong ng lubhang malakas, ang impluensya, hanggang sa marating nito ang kalakasan at kapangyarihan sa buong mundo ay maliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. Yan po ang gagawin ng Diyos sa iglesyang ito. Tutuyuin muna niya ang Iglesia Katolika sapagkat sagabal sa pagsulong ng Iglesia ni Kristo, pumipigil sa kaluwalhatian ng Iglesia ni Kristo, kaya tutuyuin niya ang ilog para maalis ang depensa ng Iglesia Katolika, para padaanin niya ang pasugong ito na mula sa sikatan ng araw na kailangang lumakas, kailangang sumulong, kailangang maging makapangyarihan, kailangang makarating sa buong mundo. Yan ho ba ay unti-unti na rin nagkakaroon ng katuparan? Ano ho ba ang isang palatandaan ng kaluwalhatian ng Iglesia ni Kristo na mula sa sikatan ng araw? 59:19 ng Isayas. Sa gayoy, katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, kikilalanin. Yung pong katatakutan dito, yung termino ng Biblia, pagkatakot ay pagkilala. Ulit. Sa gayoy, katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kalunuran, at ang kanyang kaluwalhatian ay mula sa sikatan ng araw. Pagka ang nasa sikatan ng araw ay nakararating na sa kanyang kaluwalhatian, ano ang palatandaan? Matatakot at kikilalanin ang Diyos ng mga taga-kanluran. Hindi natin inaasahan sapagkat tayo ay walang malay sa mga panukala ng Diyos. 1968, ang Iglesia ay nakarating sa kanluran. Yung pala ang kagustuhan at kapasyahan ng Diyos. Kung gayon, nung dumating ang Iglesia sa kanluran, nagsisimula na siya sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nagkaroon tayo ng mga kaanib sa iba't ibang panig ng daigdig. 65 bansa sa labas ng Pilipinas, kinatatatagan na ng Iglesia ni Kristo. Malapit na mapalibutan ng Iglesia ang buong mundo. Mangyayari ho ba yun? Yan ang hula ng Diyos. Yan ho ang tutuparin niya sa Iglesyang ito. Bakit ka naniniwala na yun mangyayari sa Iglesia ni Kristo? Pakinggan ninyo kung pinatutunayan ho ba ng mga hula ng Biblia ang patotoong ito? Sa sugong mula sa sikatan ng araw, kung saan manggagaling ang kanyang lakas, 41:13 at 10. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Ano mo mapipigil yan? Lakas ng Diyos, tulong ng Diyos, tuloy pa. Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita. Hindi ho bang sigaw nung ibang anghel sa 7:2 sumigaw ng tinig na malakas? Umaakyat mula sa sikatan ng araw. Sa makatwid mula sa kalagayang mababa ay tataas siya. Mula sa isang binhi, ang sabi ni Kristo ay magiging isang malabay na punong kahoy. Ang tinig niya malakas, sapagkat ang sabi ng Diyos, palalakasin kita, tutulungan kita, iingatan kita, at ikaw ay aking ililigtas. Ano po ang gagawin ng Diyos sa mga hadlang, sa mga naghambalang na hadlang, sa mga kumakaaway sa pasugong ito? Pakinggan ninyo sa 41:11 hanggang 12. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya,
at mamamatay ang sinumang lumaban sa iyo. Hahanapin ninyo, ngunit di masusumpungan. Ang kaaway ninyo'y wala ng Yan ho talaga. ay natupad. Hindi pang hinaharap lamang yan. Nakita natin kung ano ang nangyari. Sa mga kumakaaway sa Iglesia ni Cristo, naging baliwala. Naging walang bisa ang kanilang pakikibaka sapagkat ang sabi ng Diyos, sila ay mapapahiya. Hindi mo sila masusumpungan. Pero hanggang dito ba lamang ang hula ng Diyos sa mga magiging kaaway ng Iglesia? Lahat ba sila ay mapapahiya? Lahat ba sila ay mawawala? Wala bang ititira ang Diyos doon sa mga kaaway na yon? Pakinggan ninyo 60 at 14 ng Isaias. Yung mga nagpahirap sa inyo, ay yuyuko sa inyo bilang pagkalang. Aba, makakasama natin sila. Kikilalanin nila ang Iglesia. Darating ang panahon yung mga kaaway na yan, igagalang ang Iglesia, yuyuko sila sa Iglesia. Bakit? Tuloy pa. At ang lahat namang nagtakwil sa inyo'y magpapatira pa sa inyong paanan. Ika'y tatawaging lungsod ng Panginoon. Siyon, lungsod ng banal ng Israel. Ano po ang ibig sabihin noon? Yung mga nagtakwil sa iyo ay magpapatira pa sa iyong paanan. Ano ho ba ang simulang kalagayan sa lipunan ng gawain ito? Subalit anong itinakda ng Diyos na magiging kalagayan niya sa hinaharap? 60 at 15. Ikaw noong unay kinamumuhian at di pinapansin. Hindi ba totoo yan? Itanong ninyo sa mga matatandang kapatid. Maski ngayon, sa mga liblib ng mga nayon, sa mga probinsya, sa mga lalawigan, kinamumuhian at hindi pinapansin ng Iglesia. Pero ano sabi ng Diyos? Ngunit, mula ngayon, itataas kita at dadakilain. Ano po ang sabi ng Diyos? Saan hanggang pagkamuhi, pagtatakwil ng mga kaaway? Ang sabi ng Diyos, itataas kita at ikaw ay aking padadakilain. Napakalaki ng plano ng Diyos sa iglesyang ito. Paano ho mangyayari yan? Ano ang itinalaga ng Diyos na ipagkaloob sa hinaharap ng Iglesia ni Cristo sa huling araw para siya maging lalong dakila, para siya matanyag, para siya lalong matanghal sa buong sanglibutan? 60 at 16 ng Isaias. Mapapasa iyo ang kayamanan ng ibang mga bansa. Hindi ho ba ang Babylonian tinutukoy na dati mayaman at hanggang ngayon ay mayaman pa siguro? Pero ang sabi ng Diyos, masasalin sa iyong mga kayamanan yan. Mapapasa iyo ang kayamanan ng ibang bansa. Tuloy. At ang mga hari tutulong sa iyo ng pag-aaruga. Hindi ho ang ibig sabihin sila ang sasandigan natin, yung mga pinuno. Pero ang sabi ng Diyos, ang mga pinuno, pababayaan kong tumulong sa iyo. Nakikita natin yan, na mayroong mga pinuno na kumikilala sa iglesia. Ang totoo, ang isa sa nagpadala ng pagbati sa Iglesia ni Cristo ngayon sa anibersaryo ito ay ang presidente ng Estados Unidos ng Amerika na si George Bush at saka ang kanyang vice-presidente na si Dan Quayle. Pero ang sabi ng Diyos, hindi lang kikilalanin. Darating ang panahon, sila'y tutulong sa iyo ng pag-aaruga. Tuloy mo. Basahin mo lang 16. Mapapasa iyong kayamanan ng ibang mga bansa at ang mga hari tutulong sa iyo ng pag-aaruga. At malalaman mo na ako ang Panginoong iyong manunubos at tagapagligtas, ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Ito bang iglesyang ito ilalago pa? Masyadong malakas ang ating gawain, lalo na nitong nakaraang Project Diamond. Maraming mga iglesia ang mga lokal ang nagsilago. Pero paano lalong palalaguin ng Diyos sa hinaharap? Ito pong pinag-aaralan natin sa hinaharap pa ng iglesia. Nakikita natin ang katuparan. Ngayon pa, nararamdaman natin ang katuparan. Ngayon pa. Pero hindi lamang yan ang ipinangako ng Diyos sa iglesyang ito. Anong gagawin ng Diyos para palaguin niya ang iglesyang ito? At ano ang garantiya na yun ay mangyayari? 22. Ang pinakamaliit sa inyo ay magiging 1,000.
ang pinakaba ay magiging makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, gagawin ko itong madali sa kanyang Hindi kapanahunan. mo magtatagal yan. Gagawin ko itong madali sa kanyang kapanahunan. Ang mga maliliit sa inyo gagawin kong 1,000. Di ba marami pa tayong maliliit na mga lokal? Itanong nyo sa mga tagapamahala. Sa ibang bansa, merong mga maliliit na mga lokal. Pero sasabihin ko, ang sabi ng Diyos, ang pinakamaliit sa iyo ay gagawin kong 1,000. Ang pinakaaba ay gagawin kong pinakamakapangyarihan. Anong garantiya? Ang sabi ng Diyos, ako ang gumagarantiya. Gagawin ko ito lalong madali sa kanyang kapanahunan. Ito bang sinasabing ito ng mga hula ay nababanaaga na ngayon sa katuparan? Nakikita na ba ang katuparan nito sa mga pahayag ng Diyos? Itong mga pahayag na ito ng Diyos, tayo ba lamang ang saksing testigo na ito'y natutupad na? Pakinggan ninyo ang patotoo ni Leonardo Mercado, isang editor ng Filipino Religious Psychology, sa pahina 128. Pakinggan ninyo ang sabi niya. Sa 63 taon ng Iglesia ni Cristo, noong 1977, Noon pa ito ginawa eh. Yung akdang ito, noon pa nasulat. Tuloy. ay nakita ko ang pagunlad nito mula sa mahirap na iglesia ng masa hanggang sa mayaman. Maimpluwensya at makapangyarihang iglesia ni Cristo sa mga taon ng 1970. Hindi na ito ang noon ay mahirap na iglesia. Hindi na ito para sa mga hindi nakapag-aral. Kasi yan po ang paniniwala sa atin. Ito ay kaanib lamang ay mga mahihirap at saka mga illiterates, mga hindi nakatungtong sa paaralan. Pero alinsunod kay Mercado, hindi na ito ngayong ganyan. Samantalang ang Iglesia po ni Cristo, hindi maitatago ang kanyang lakas, ang kanyang kalwalatian, ang kanyang kayamanan, nakikita sa mga bahay-sambahan, nakikita sa mga nangakatayong mga gusali, nakikita sa pagdami ng mga kanin, nakikita sa paglaganap sa iba't ibang panig ng bansa at ang kanyang pagdating sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa Pilipinas po ba lamang kinikilala ang Iglesia ni Cristo ngayon? Pakinggan ninyo ang pag-aaral na ginawa ni Leonard Taggi, Iglesia ni Cristo, a study in independent church dynamics. Pakinggan ninyo sa pahina 244 hanggang 245. Ang Iglesia ni Cristo sa pandaigdig na pangyayari, ang kahalagahan nito ay malaki. Pangunahing dahilan narito ay ang laki at kayamanan nito. Ang Iglesia ni Cristo ang pinakamalaking nagsasariling iglesia sa Asia. Hindi lang ho sa Pilipinas, sa Asia. Isipin ninyo yan. Hindi ako may sabi niya. Hindi ho kayabangan niya. Tuloy natin. Bagamat hindi tinitingnan ng Iglesia ni Cristo ang sarili nito bilang bahagi ng pandaigdig na kilusang pangrelihiyon. Oo, dahil hindi naman tayo galing sa malalaking relihiyong pandaigdig, ang Katolisismo at saka ang Protestantismo. Ito'y talagang tatag ng Diyos na nagsasariling iglesia. Tuloy. Ang ibang mga Kristiyano ay dapat tumingin dito mula sa pananaw bilang pambihirang nagsasariling iglesia na pandaigdig at dapat magsikap na tumula dito bilang huwaran. Sino po huwaran nila ngayon? Iglesia ni Cristo. Yung Iglesia ni Cristo ang kinukutya, hinahamak, na nagsimula na kawawang-kawawa. Pero ngayon, sa awat tulong ng Diyos, gaya ng inawit natin kanina, sa pagpasok ng mga awit, ay binasbasa ng Panginoong Diyos, tinulungan, pinalakas niya, at ngayon ay ginagawang halimbawa bilang pinakamakapangyarihang iglesia sa Asia at kinikilala ng buong daigdig. Ano ang pagkakilala ng buong daigdig sa Iglesia ni Cristo na narito sa Pilipinas ang simula? Ituloy natin yung binabasang yan sa pahina 7. Ang mga nagsasariling iglesia ay nagsilitaw ng may kalakasan sa marami, kundi man sa lahat, sa mga bansang mahihirap o third world. Ang isa sa pinakamalaki
pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa mga iglesyang ito Alin? ay ang Iglesia ni Kristo na mabilis na lumalaki sa Pilipinas. Yan ho ang patotoo nila. Buong kapakumbabaan na tayo yumuyuko ng pagpapakababa sa Diyos. Pero ang mga kaaway na natin, sapagkat ang sumulat niyan ay kalaban ng Iglesia ni Kristo, pero hindi niya mapasinungalingan ang nakikita niya, ang Iglesia ni Kristo raw ang pinakamakapangyarihan at mabilis na lumalaking iglesia na nagsimula dito sa Pilipinas. Mga kapatid, ang ating leksyon ay sa hinaharap ng iglesia. Ang Iglesia Katolika ay bubaksak at patuloy sa kanyang pagbaksak. Ang Iglesia Katolika ay hihina ng hihina para dumaan ang paglago ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia kaya ni Kristo ito ay lumubog din at kumupas katulad ng Iglesia Katolika. Ano ang sinasabi ng Diyos? Anong gagawin niya sa iglesyang ito? Lulubog pa ba? Kukupas pa ba? Katulad ng Iglesia Katolika, ang magiging kalwalatian ng Iglesia ni Kristo ito. At bakit? Pakinggan nyo sa 20. Ang araw mo'y hindi na muling lulubog. Ang iyong buwan ay hindi na mangungulimlim. Ang Panginoon ang iyong magiging walang hanggang ilaw at magwawakas na ang mga araw ng iyong kapanglawan. Anong hula ng Diyos sa hinaharap ng iglesia nito? Ang kanya bang kalwalatian ay lilipas pa. Ang sabi ng Diyos, ang araw mo hindi nalulubog. Umaakyat ka mula sa sikatan ng araw, magpapatuloy ang iyong pag-akyat. At ang Panginoon Diyos, ang dahilan ay ang Panginoon Diyos ang magiging iyong ilaw. Ang ibig sabihin ng Diyos, ang habang buhay, habang panahon, aalalay, tutulong at kakasi sa iglesyang ito. Tayong mga kaanib, yung ating mga anak, yung mga anak ng ating mga anak na hahalili, na siyang magdadala ng iglesia sa hinaharap. Ano po gagawin ng Diyos? Baka sila'y tumalikod, baka sila'y padaya, baka sila'y palinglang, baka sila'y humiwalay. Pero sapagkat ang Diyos ay nangako, hindi niya palulubugin ang araw ang kalwalatian ng Iglesia ni Kristo. Anong gagawin niya sa mga kahanip sa Iglesia para huwag na kumupas ang kanyang kalwalatian? Jeremias 32:39 hanggang 40. At bibigyan ko sila ng isang puso at ng isang daan upang sila'y matakot sa akin magpakailanman sa ikabubuti nila. Tayo lang, At ng kanilang mga anak pagkamatay nila. ano gagawin ng Diyos? At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, upang gawan ko sila ng mabuti, at sisiglan ko sa puso nagtakot sa akin, upang huwag silang magsihiwalay sa akin. Ano po ang gagawin ng Diyos sa iglesyang ito? Patuloy hanggang sa kanyang mga anak. Ang sabi ng Diyos, bibigyan ko sila ng isang puso, isang daan, para sila matakot sa akin magpakailanman sa ikabubuti nila at ng kanilang mga anak. At ako'y makikipagtipan sa kanila ng isang tipang walang hanggan. Hindi ako hihiwalay sa kanila. Gagawan ko sila ng mabuti. Sisidlang ko sila ng takot sa akin para huwag na silang magsihiwalay sa akin. Ganyan po kamahal ng Diyos ang iglesyang ito at ang bawat isa sa inyo. Kaya't ano ang hinaharap na itsura ng mga kaanib sa iglesyang ito? Basahin mo sa 60 at 21. Ganito ang sabi ng Diyos. Ganyan sana tayong lahat. Ito po inaasahan ng Diyos sa atin. Pakinggan ninyo ang babasahin. Ang mamamayan mo'y magiging matuwid yaong pamumuhay. Kaya ang lupa'y aariin nila habang nabubuhay. Ibig sabihin ng bayang banal. Anong gagawin ng Diyos? Para ang iglesyang ito huwag matalikod. Anong ibibigay niya na puso at diwa? Ang kanilang wikang pamumuhay ay magiging matuwid na lahat. Sa makatwid, kung meron mang mga natatapon sapagkat hindi talagang kabilang sa bayan ng Diyos, kitang-kita ko't damandam ako sa pangangasiwa sa iglesia ang maraming mga kapatid na sumisigaw kahit nasa liblib na lalawigan. Pag merong bumabangong katiwalian, hindi sila pumapayag. Ayaw nila na sila'y pasunurin sa mali, pasunurin sa kamalian at sa katiwalian.
sumisigaw sila at nagrereklamo sila dito sa tanggapang pangkalahatan ng iglesia at sinasabi nila, kapatid, masama ho nangyayari sa lokal namin. Papuntahan nyo kami ng taga-siyasat. Ibalik kami sa tunay na daan. Yan pang uri ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo ngayon. Kaya, mga mahal na kapatid, bago ko wakasan ito, sapagkat nakataya rito ang ating buong pag-asa. Mahalin ninyo ang inyong mga anak. Sundin ninyo ang sinabi ng Diyos. Bigyan niyo sila ng takot sa Diyos. Bigyan niyo sila ng pusong banal. At kung sakaling kayo maduduwag, matatakot kayo sa dami ng suliranin, sa dami ng problema, sa dami ng mga kahirapang naghahari sa ating paligid. Alam ba ninyo kung gaano pagmamalasakit ang maasahan natin sa Diyos? Yayamang sinapakalapit sa atin. Pakinggan ninyo ang sabi ng Diyos. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggala. Tuloy mo sa 7. Sa mga panganib, ikaililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ikaiingatan. Mga kapatid, nakikinig sa akin, ang mga kapatid nating narito ngayong galing pa sa iba't ibang bansa, bahagi sila ng iglesia. Yakapin natin sila, kahit hindi natin sila mga kalahi, sila'y mga tunay na mga anak ng Diyos, sila'y mga tunay na iglesia ni Kristo. Ang sabi ng Diyos, ang iglesyang ito, ang mga kanib saan man naroon, basta't sila'y patuloy na sasamba at patuloy na mananatili sa iglesia, saan man sila naroon, sila'y iingatan, hindi sila maano kahit na kailan pa man. Alam ba niyo kung sino nagbabantay sa inyo pagka kayo natutulog sa gabi? Alam ba ninyo kung sino ang nagbabantay sa inyo sa buong magdamag? Kung sino ang pumupukaw sa inyo para masilayan ninyo ang liwanag ng umaga pagdating ng kinabukasan? Ang Diyos na kung minsan ay ating nakakalimutan. Pagkahirap na hirap tayo, sinisisi pa natin siya, inaaglahi ng iba't tinatalikuran, iniiwan ng paglilingkod. Pero ang Diyos buong tiyaga, nakamasid sa iglesyang ito, tinitignan niya ang mga mahal niyang mga anak. Ano sabi niya? Ako magbabantay, ako magsasanggalang, ako magliligtas sa inyo sa lahat ng panganib. Mga kapatid, ano ang suliranin ninyo ngayong umaga? Ano ang gusto ninyong sabihin sa Diyos na nagpakilala sa atin ngayon? Meron ba kayong gustong isumbong sa Kanya? Meron ba kayong gustong isakdal sa Kanya? Meron bang mabigat na ligalig ang inyong buhay? Meron ba kayong pasampasan na hindi na ninyo makaya? Ama, halika. Halika sa templong ito, sa santuaryo hanggang sa tabernakulo, hanggang sa mararating ng tinig na ito. Ama, lukuban mo kami ng iyong malabay na kapangyarihan. Basbasan mo kaming lahat, palakasin mo lahat ng mga binisot manggagawa, lahat ng may tungkulin, lahat ng iyong mga tinawan. Tinatanong kayo ng Diyos, manghihina pa ba kayo? Mawawalan pa ba kayo ng pag-asa? Gustong marinig ng Diyos ang inyong sagot. Mga kapatid, uurong pa ba kayo? Tatalikod pa ba kayo? Iiwan ba ninyo ang pananampalatayang ito? O mananatili kayo hanggang wakas? Taas ang kamay ng mananatili hanggang wakas. Taas ang kamay, mga kapatid. Ama, abutin mo ang mga kamay na ito. Ang kamay ng iyong mga hinirang. 75 taon, pinagpala mo, Ama. Pauwiin mo sila. Baon ang iyong basbas, ang iyong pagpapala. Mamatay kami. Yakap-yakap ang iyong pangalan. Baba ang kamay, tumayo kayo, tayo mananalangin. Panginoon, O Panginoon, sumasampalataya kami. Nasa gitna ka ng iyong mga anak. Dininig mo ang pakiusap at ang pamanik ng aming mahal na kapatid para sabayan at ipagmalasakit ang lahat ng iyong mga hinirang. O aming Ama, Ama, O Ama, yakapin mo kami
Halika ka sa gitna namin. Huwag mo na kami iiwanan. Huwag mo na kami itatakwin. Handa na kaming sumunod. Hindi na kami hihiwalay. Magpapatuloy kami, Ama,